Imagine mo ito kaibigan, may dalawang estudyante kumuha ng parehong pagsusulit. Ang unang estudyante ay nakakuha ng 40 at pangalawa naman ay nakakuha ng 70. Kapag pinagtabi natin sila, malinaw na mas mataas syempre yung 70 kaysa sa 40, tama ba? Mas marami siyang tamang sagot. Mas nagsikap siya, mas mahusay yung kanyang naging resulta. Pero may isang mahalagang tanong. Paano kung 75 ang passing score? Kahit mas mataas ang 70 kaysa sa 40, parehas pa rin silang hindi pumasa. Ang ibig sabihin ay hindi sapat na mas mataas ang nakuha mo kaysa sa iba. Ang mas mahalagang tanong ay kung naabot mo ba ang passing grade o pamantayan na itinakda. Maraming tao ang ganito rin ang pananaw tungkol sa kanilang relasyon sa Diyos. Inisip nila, mabuti naman akong tao, hindi naman ako pumapatay, hindi ako nagnanakaw, wala akong malaking bisyo, nagsisikap akong umiwas sa kasalanan. Kapag may maling pagnanasa, pinipigilan ko naman yung sarili ko. Malakas naman ang aking willpower. Iniisip natin na dahil hindi tayo gumagawa ng malalaking kasalanan, siguradong katanggap-tanggap na tayo sa Diyos. Pero hindi naman natin talaga inaalam ano ba yung passing grade o pamantayan na itinakda ng Diyos. Kapag tinitignan natin ang buhay ng ibang tao, nasasabi natin, hindi naman ako katulad niyan eh. Mas mabuti naman akong asawa, mas responsable naman akong magulang, mas matapat naman akong empleyado, mas relihiyoso nga ako eh. Pero kaibigan, paano kung hindi ibang tao ang sukatan kung mabuti ba tayo o hindi sa paningin ng Diyos? Paano kung hindi tayo tatanungin ng Diyos kung naging mas mabuti ba tayo kaysa sa ating kapitbahay? Paano kung hindi yun ang tanong? Paano kung ang pamantayan niya ay hindi yung taong pinaka makasalanan na kilala natin? Paano kung ang tunay na pamantayan pala ay ang Diyos mismo na banal at perpekto? At yes, yun ang standard na sukatan, ang Diyos mismo. Kung perfect ang Diyos, ang ibig sabihin, 100% walang dumi. So kung gusto nating maging matuwid sa kanyang harapan, gusto nating maligtas, ay kailangan 100% na wala din tayong kasalanan. Kaya lang, ang problema ay kahit anong pagsisikap natin na hindi natin kayang maging perfect. Kaya kung iniisip mo kaibigan na magiging matuwid ako sa harap ng Diyos kapag sinunod ko ang lahat ng utos, ay mali kaibigan. Kasi in fact, mabibigo ka at mapapahama. Kasi sabi sa Bible, Galatians 3:10, ang lahat ng nagtitiwala sa pagsunod sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa. Sapagkat nasusulat, sumpain ang hindi sumusunod sa lahat ng nakasulat sa aklat ng kautusan. Pansinin natin, ang sabi, ang lahat ng nagtitiwala sa pagsunod sa kautusan, ang ibig sabihin, ito ang pinagtitiwalaan mo na magliligtas sa'yo. Susundin ko lahat ng utos ng Diyos at ako ay maliligtas. Naku, hindi pwede kaibigan. Ano daw ang sabi sa lahat ng taong gumagawa nito? Sila daw ay nasa ilalim ng sumpa. Ang ibig sabihin, yung inaakala nila magbibigay ng blessing, yung inaakala nila magliligtas sa kanila ay sumpa pala. Kapahamakan pala. Now, bakit ba kapahamakan ang sasapitin ng mga taong nagtitiwala sa pagsunod sa kautusan? Mabuti na ngang bagay ito ang sumunod sa Diyos. Kaibigan, hindi dahil masama ang sumunod sa kautusan, kaya ito nagiging sumpa. Kundi kaya ito nagiging sumpa ay dahil hindi mo naman kayang sundin ito lahat. Tingnan mo, sabi sa talata, kung bakit naging sumpa ang pagtitiwala sa pagsunod ng kautusan. Sapagkat nasusulat, sumpain ang hindi sumusunod sa lahat ng nakasulat sa aklat ng kautusan. Pansinin natin, ang sabi ay lahat, 100%. Dapat masunod kasi kung hindi ay sumpa ito para sa kanya. Now, maaaring inisip mo, bakit masama ba ang kautusan? No, hindi masama ang kautusan. Kaya lang, nagiging sumpa ito kapag ito na ang pinagtitiwalaan mo para ka maging matuwid sa Diyos. Kasi hindi mo kaya. Kahit anong gawin mo, hindi ka magiging perfect. Kaya sa halip na makasumpong ka ng kaligtasan, ikaw ay mapapahamak pa. Kasi yan ang pinagtitiwalaan mo. Ang sabi ay sumpa. Pero kung ang pinagtitiwalaan mo sa iyong kaligtasan na magiging matuwid ka sa harap ng Diyos ay ang Panginoong Yesus, nako, ikaw ay maliligtas kahit hindi ka pa naging perfect. Bakit? Kasi binayaran niya lahat ng kasalanan mo, past, present, at future sins. 100%. Ang ibig sabihin, malinis ka na, matuwid ka na. Kung ikaw ay nagtiwala
o nanampalataya sa Panginoong Yesus at hindi sa pagsunod mo sa kautusan. Ang ibig sabihin, tuparin mo ang kautusan, sumunod ka sa kalooban ng Diyos, pero wag mo siyang gawing tagapagligtas. Sabi sa Galatians 2:16, gayunman alam naming ang tao'y pinapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo at hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Kaya't kami ay sumampalataya kay Kristo Jesus upang mapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya at hindi sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat walang taong pinapawalang sala sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Kaibigan, sabi ni Pablo, ang linaw, sila man ay nanampalataya sa Panginoong Yesus upang sila ay mapawalang sala. Bakit? Kasi sabi sa talata, sapagkat walang taong pinapawalang sala sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Kaya nga, alalahanin mo ito, kaibigan. Ang kapatawaran ng lahat ng kasalanan at kaligtasan ay hindi reward dahil nasunod mo ang kautusan, kundi ang kaligtasan ay regalo sa mga taong makasalanan pero nagtiwala sa Panginoong Hesus. Kaya kung inilagay mo na ang iyong pananampalataya sa Panginoong Hesus para sa iyong kaligtasan, ikaw ay napawalang sala na. Ikaw ay naging matuwid na sa harap ng Diyos. Kaya nga, sa tanong na, can being good make me right with God? Ang sagot ay no. Tanging sa pagtitiwala lang natin sa Panginoong Yesus tayo maliligtas. Kaya nga, nagpapatuloy tayo sa ating series na Start Here. Ang series na ito ay para sa mga taong gustong makilala ang Diyos pero hindi alam kung saan magsisimula. Para rin ito sa matagal ng mananampalataya ng Panginoong Yesus pero meron pa ring tanong sa puso niya. Talaga bang tinanggap na ako ng Diyos? Ligtas na ba talaga ako? Alam mo, ang title ng ating mensahe ngayon ay Can Being Good Make Me Right with God? Pag-uusapan natin yung Ephesians chapter 2 verse 1 to 10. Dito natin makikita ang mga principles na dapat nating malaman upang maging buo ang pagtitiwala natin na ang Panginoong Hesus lamang ang ating tagapagligtas. Magandang araw mga ka-Watchi! Praise God! At nagkita-kita na naman tayo. May good news ako, every Sunday 6 p.m. na po ang ating bagong upload simula ngayon sa halip ng Monday. Ginawa natin ito dahil napakaraming online mission groups na nagmi-meet ng Sunday at Monday morning ang gumagamit ng videos natin para sa kanilang discussion. So para mas maaga ninyong magamit, Sunday na tayo. Sa mga bago pa lang dito, ako po si Kuya Mike. Ang calling ko ay i-share ang salita ng Diyos sa paraang simple lang at madaling maintindihan. At kung hindi ka pa member ng isang online mission group, makinig ka kapatid. Kung gusto mong gumawa ng difference sa buhay ng iba, kung mahal mo ang Panginoon at gusto mong maging bahagi ng kanyang gawain na hanapin ang mga nawawala at gawin silang alagad, now is the time to join our mission group. Dito tutulungan ka naming makilala ang Panginoon ng mas malalim o intimately. I-equip ka namin sa paglilingkod sa Kanya sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita at pagdi-disciple. Kung ito ang tinitibok ng puso mo na sumunod sa panawagan ng Diyos sa atin, mag-type ka lang ng join sa comment section o kaya naman ay i-message nyo kami. Okay, balik tayo sa topic. Ano-anong bagay ba kailangan nating malaman upang maranasan natin ang kaligtasan na binibigay ng Diyos? Una, stop comparing yourself with other people. Pangalawa, stop trying to earn what God gives by grace. At pangatlo, trust Jesus and begin the life He prepared for you. So pag-usapan natin ng una, stop comparing yourself with other people. Ihinto mo ang pagkumpara ng sarili mo sa iba. Sabi sa Ephesians 2:1-3, noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid. Ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos.
Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Ang kausap ni Pablo dito ay mga Kristiyano at sabi niya sa kanila, noong una kayo ay patay dahil sa kasalanan. Ang ibig sabihin, dati sila ay spiritually dead. Maaaring lumalakad sila, nagsasalita sila, pero patay naman spiritually. Now, ilan ang dating patay sa kasalanan? Ang sabi diyan, lahat. Sabi ni Pablo, ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Ang ibig sabihin, lahat, walang exemption. Pati si Pablo na isang apostol. Ang ibig sabihin, hindi natin pwedeng ikumpara ang ating sarili sa iba kasi pare-parehas naman tayong makasalanan na pinatawad lang ng Panginoong Yesus. Kuya Mike, ang spiritually dead ba na tao ay walang kakayahang gumawa ng anumang kabutihan? Hindi naman. Maaring mahalin ng isang tao ang kanyang pamilya. Maaari siyang maging masipag, mapagbigay, tapat na kaibigan o mabuting mamamayan. Ngunit ang spiritual na kamatayan ay nangangahulugang wala tayong kakayahang bigyan ng buhay ang sarili nating espiritu, wala tayong kakayahang burahin ang ating kasalanan at ibalik ang nasirang relasyon natin sa Diyos. Kailangan natin ng buhay na tanging ang Panginoong Yesus lamang ang makakapagbigay. Imagine mo na may dalawang bangkay na nakahiga. Ang isa ay maayos yung damit niya, malinis, mukhang payapa siya. Ang isa naman marumi, sugatan at wasak-wasak yung katawan niya at yung damit niya. Maring isipin natin, mas mabuti itong isa, maganda yung damit niya, mas okay yung kalagayan niya. Kaysa dito sa isa na madumi. No, parehas lang sila kaibigan. Parehas lang na patay ang nasa loob ng mga damit na yon. Malaki man ang pagkakaiba ng kanilang panlabas na kalagayan, ngunit may isang katotohanan hindi mababago ng kanilang pagkakaiba. Pareho silang walang buhay, patay. Ganon din yung ating spiritual na kalagayan. Maring sabihin ng isang tao, hindi ako katulad ng taong yan. Hindi ako nalulong sa bisyo. Hindi ko iniwan ng pamilya ko. Hindi ako nagnakaw. Hindi ako gumawa ng malaking iskandalo. Maring totoo, mga iyon, kaibigan. Hindi magkakapantay ang lahat ng kasalanan pagdating sa pinsala at epekto nito sa ibang tao. Ngunit, hindi rin nangangahulugang buhay na tayo sa harap ng Diyos dahil mas maayos yung ating panlabas na anyo. No, hindi ganon. Kasi kung tayo ay nagkasala, lahat tayo ay spiritually dead, patay. Diba? Ang bayad sa kasalanan ay kamatayan. Kaya sabi ni Charles Spurgeon, we were dead, all of us, and yet we were not all like one another. Hindi tayo magkakatulad sa panlabas, ngunit pareho nating kailangan ng tagapagligtas. Hindi kayang buhayin ng maayos na damit ang isang patay. Hindi rin kayang buhayin ng magandang reputasyon ang spiritually dead na tao. Kaya nga, stop comparing yourself with other people. Narealize ko kapag nagko-compare tayo sa iba, makikita ito sa ating pagkatao. Mahirap tayong umami ng pagkakamali. Mabilis nating makita ang kasalanan ng ibang tao. Pero mabagal naman nating makita ang sarili nating kasalanan. Minsan naiinis tayo kapag napupuri ang iba. O kaya palagi natin binabanggit yung ating sakripisyo. O kaya ginagamit natin ang kabiguan ng ibang tao para tumaas yung tingin natin sa sarili. Yan kasi di niya ito ginawa eh. Yan ang napala niya, buti pa ako, okay ang aking kalagayan. O kaya kapag tinutuwid tayo, ang unang sagot natin ay, bakit ako? Mas malala naman siya. At sa totoo lang, nangyayari ito maging sa loob ng tahanan. Kapag may hindi pagkakaunawaan ng mag-asawa, minsan inilalabas natin ang listahan ng mga accomplishment natin at pagkakamali ng iyong asawa. Sinasabi natin, ako ang laging nag-aalaga sa mga bata. Ako mas responsable. Ako ang kumikilos sa bahay. Ikaw ang palaging may kasalanan. Maaring may katotohanan sa reklamo natin. Maaring talagang may kailangan baguhin ng asawa natin. Ngunit, posible rin ginagamit natin yung pagkukulang niya upang takpan yung sarili nating pride. Para matakpan yung impatience, masasakit na salita at kawalan ng pagpapatawad. Hindi na natin tinatanong, Lord, suriin mo po ang aking puso. Ilabas mo laman nito upang ako po ay makapagbago. Sa halip na ang tanong ay para sa sarili, ang tanong natin ay, Lord, sino sa aming dalawa ang mas masama? Kapag napatunayang mas mali siya, pakiramdam natin wala na tayong kailangang pagsisihan. At narealize ko nangyayari din ito sa pagpapalaki ng anak. Sinasabi ng magulang,
Naging masunuring anak ako noon. Bakit ikaw? Hindi ka katulad ko. Kaya lang, ang problema, alam mo, yung nakalimutan na natin na marami din naman tayong mistakes at failures. Sa magkakapatid, ganun din. Kinukumpara nila yung kanilang mga ambag. Ako ang nag-alaga kay nanay. Ako ang tumulong sa gastusin. Sila, wala namang ginagawa. Narinig mo na ba yan? Sa trabaho naman, sinasabi natin, ako ang maagang pumapasok. Ako ang gumagawa ng trabaho niya. Sa ministry, ganun din. Ako ang laging available. Ako ang may malasakit. Sila, kailangan pang sabihan. Grabe, no? Kaibigan, mahalaga naman ang accountability. Hindi tayo tinatawag ng Diyos na palampasin natin yung kasalanan o konsintihin yung kapabayaan. Ngunit, bago natin kausapin ang ibang tao tungkol sa kanilang pagkukulang, tayo din naman ay tinatawag ng Diyos na suriin yung ating puso. Sabi ng Panginoong Hesus sa Matthew 7:3-5, bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata? Paano mo masasabi sa iyong kapatid, halika't aalisin ko ang puwing mo? Gayong troso ang nasa mata mo. Mapagkunwari. Alisin mo muna ang trosong nasa iyong mata at sa gayon, makakakita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Ibig ba sabihin nito, hindi na tayo maaaring magtuwid ng ibang tao? Hindi naman. Sabi ng Panginoong Hesus na kapag naalis na yung troso sa ating mata, makakakita tayo ng mabuti upang matulungan ang ating kapatid. Hindi pinagbabawal ni Lord ang pagtutuwid. Ipinagbabawal niya ang mapagkunwari at mapagmataas na pagtutuwid. Alam mo kaibigan, kapag naranasan natin ang sarili nating pangangailangan sa biyaya o grace ng Diyos, naku, magbabago ang paraan ng ating pakikipag-usap. Hindi na natin sasabihin, mas mabuti ako sa'yo. No. Kundi sasabihin natin, pareho nating kailangan ng tulong ng Panginoon. May nais siyang ituwid sa'yo, pero may nais din siyang ituwid sa akin. Ganito ang problema nung nakakatandang kapatid sa Luke chapter 15:25-32. Nang umuwi ang nakababatang kapatid matapos lustayin ang mana, sinalubong siya nung ama ng may habag. Sinalubong siya ng may pagmamahal at pagtanggap. Ngunit nagalit ang nakakatandang kapatid. Inilabas niya yung kanyang listahan. Para bang sinabi niya sa Luke 15:29-30, ngunit sumagot siya, pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailan may hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay, hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkasiyahan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong ito na lumustay ng inyong kayamanan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo siya ng pinatabang guya. Alam mo, tama naman siya na malaki ang kasalanan ng kanyang kapatid. Totoong nilustay nito ang mana. Totoong nasaktan ang pamilya. Ngunit habang binibilang niya ang kasalanan ng kapatid, hindi niya nakita ang sarili niyang galit. Hindi niya nakita ang sarili niyang pride. Hindi niya nakita yung sarili niyang inggit at kawalan ng awa sa kanyang kapatid. Hindi niya yung nakita. Ang ibig sabihin, nasa bahay siya ng tatay niya, ngunit hindi niya nauunawaan ang puso ng tatay niya. Sumusunod siya, ngunit ginagamit niya lang ang pagsunod bilang dahilan upang isipin na may utang na loob sa kanya yung kanyang tatay. Na-realize ko, hindi lamang ang rebeldeng anak ang naliligaw. Maging ang masunuring anak ay naliligaw rin sa sarili niyang katuwiran. Kaibigan, maring matagal ka nang nasa church, ngunit malayo pa rin ang puso mo sa Ama nating Diyos. Maring naglilingkod ka, nagbibigay, umaattend at namumuno. Leader pa ha, mabubuting bagay ang mga yon. Ngunit kapag ginagamit mo ang paglilingkod mo upang maliitin ng ibang tao o isipin na mas karapat dapat ka sa pag-ibig ng Diyos, hindi mo pa nauunawaan ang biyaya o grace. Sabi ni C.S. Lewis, a proud man is always looking down on things and people. Alam mo, kapag palagi tayong nakatingin sa mga taong nasa ibaba natin, hindi natin makikita ang kabanalan ng Diyos na mas mataas kaysa sa atin. Sabi ni Timothy Keller, the gospel makes us both humble and confident at once.
Pinagpapakumbaba tayo ng ebanghelyo dahil wala naman talaga tayo may pagmamalaki sa Diyos. Pero sa kabilang banda, binibigyan din tayo nito ng katiyakan o confidence kasi ang kaligtasan, hindi yan nakasalalay sa ating record o performance. Nakasalalay ito sa Panginoong Jesus. Kaya sa linggong ito, sa halip na siyasatin mo agad ng iyong asawa, anak, katrabaho, kamag-anak, kaibigan, leader o kasama sa ministry, simulan mo muna sa awit 139, 23-24. O, tingnan mo, sabi doon, O Diyos, ako'y siyasatin, alamin ang aking isip, subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababatid sa buhay na walang hanggan. Samahan mo at ihatid. Ang ibig sabihin, bago ka magsalita sa asawa mo, manalangin ka muna. Lord, ipakita mo muna ang kasalanan ko bago ko ituwid ang anak ko. Itanong mo din, nakikita ba niya sa akin ang pagpapakumbaba at paghingi ng tawad? Bago mo pintasan yung co-worker o co-volunteer, itanong mo, nais ko ba siyang maibalik o nais ko lamang patunayan na mas mahusay ako? So, ano-anong bagay ba kailangan nating malaman upang maranasan natin ang kaligtasan at maging matuwid sa harap ng Diyos? Una, stop comparing with other people. Pangalawa, stop trying to earn what God gives by grace. Kung sa unang punto, nakita natin hindi tayo maaaring gawing matuwid ng pag-compare ng ating sarili sa ibang tao at magkaroon ng pakiramdam na siguro okay ako kay Lord kasi hindi naman ako gaya ng ibang tao. So, nakita natin na mali yung ganoong kaisipan kasi lahat tayo makasalanan. Ngayon naman, tingnan natin ang isa pang maling paniniwala na sinasabi natin sa sarili. Kung magsisikap ako ng matindi, ay magiging karapat-dapat na ako para tanggapin ako ng Diyos. Now, may problema din ang ganitong paniniwala. Basahin natin ang Ephesians 2:4-9. Ngunit ang Diyos palibhasay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. Maging noong tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. At tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus upang kanyang maipakita sa mga panahong darating ang di masukat na kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Napakaganda ng unang dalawang salita. Sabi diyan, ngunit ang Diyos. Hindi sinabi ni Pablo, subalit nagsikap kayo. Hindi niya sinabing, subalit naging mabait kayo. Hindi niya sinabing, subalit nakabawi kayo sa mga kasalanan nyo kasi ang dami nyong ginawang mabuti. Nope. Sabi niya, ngunit ang Diyos. Bakit? Dahil patay tayo sa kasalanan. Ang taong patay ay hindi maaring tumulong sa doktor upang buhayin ang sarili niya. Hindi niya masasabi, Dok, gawin niyo yung 90%. Ako na gagawa ng natitirang 10% para buhayin ang sarili ko. No, wala siyang kakayahan tumulong sa sarili niyang resurrection. Ang kailangan niya ay buhay na hindi manggagaling sa kanya. Isang buhay na merong magbibigay sa kanya at ito'y walang iba kundi ang Diyos. Kaya sabi, ngunit ang Diyos. Ganun ang buhay na walang hanggan. Hindi ito pinaghalong biyaya ng Diyos at good works ng tao. Hindi ito 50% ng ginawa ng Panginoong Hesus at 50% yung mga pagsisikap mo. No. Ang Diyos lang ang nagbigay ng buhay habang patay ka pa sa kasalanan. Wala kang contribution sa kaligtasan mo. At bakit ginawa ito ng Diyos? Ang sabi sa talata ay, palibhasay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. Ang ibig sabihin, kahit makasalanan tayo at malayo sa Kanya, kahit mga taong hindi naman talaga nagmamahal sa Diyos, ay nilinis pa din at pinatawad tayo sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesus kasi maawain siya at punong-puno ng pagmamahal sa atin. At dahil sa pagmamahal niya sa atin, siya ay nagbibigay ng biyaya o grace. Tandaan natin, ang salitang biyaya o grace sa English, kasi
Ang ibig sabihin ng biyaya ay hindi tayo karapat-dapat mahalin kasi makasalanan tayo. Hindi tayo dapat karapat-dapat kaawaan kasi hindi naman tayo talaga naghahanap sa Diyos ng seryoso. Pero binigay pa din sa atin yung kaligtasan. Parang yung isang kwento ng isang nanay na pinatay yung kanyang anak ng isang lalaki. Dahil dito nakulong yung pumatay. Pero yung nanay, dinadalaw niya sa kulungan yung pumatay sa anak niya. Pinatawad niya at binahaginan ng mabuting balita ng kaligtasan. At nung nakalaya na ito, ay inampun niya at tinuring na kanyang anak. Hindi deserving ang pumatay sa anak niya, pero inampun pa rin niya ito at minahal. Grabe, ganun ang grace o biyaya ng Diyos. Hindi tayo karapat dapat bigyan ng buhay na walang hanggan. Hindi tayo dapat gawing anak niya at isama sa kanyang pamilya dahil makasalanan tayo pero ginawa niya pa rin. Kaya kung isipin natin, naaanihin natin yung grace ng Diyos, ay nagkakamali tayo, kaibigan. Kasi hindi ito dahil sa naging mabuti tayo, kundi dahil mabuti ang Diyos at mahal niya tayo. Kaya sabi sa verse 5, maging noong tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo sa pamamagitan ng biyaya. Kayo'y naligtas. Ano ang sabi? Sa pamamagitan ng biyaya o grace, kayo'y naligtas. At yung biyaya na yon, yung grace na yon, ayun talaga ang gusto ng Diyos na maunawaan ng lahat ng tao sa buong mundo na kahit tayo'y makasalanan ay handa ang Diyos na tanggapin tayo sa pamamagitan ng grace o biyaya. Kaya kung iniisip mo, naku, ang dami kong kasalanan. Naku, yan ang gustong gusto ng Diyos. Kahit hindi ka karapat-dapat, gusto kang mahalin ng Diyos at iligtas. Kasi gusto niya ipakita yung grace niya. Now, tingnan mo sa verse 7. Ang dahilan ng pagpapakita niya ng grace, tingnan natin, upang kanyang maipakita sa mga panahong darating ang di masukat na kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Wow! Gusto niya na makita natin kung gaano siya ka-gracious. Bagamat hindi natin kayang unawain ito ng matindi, kaya't maraming tao nagdududa tuloy. Sabi nila, wala namang Diyos ang gagawa niyan. Bibigay niya yung kanyang anak para lang iligtas yung mga makasalanan. Walang ganun. No, kaibigan. Ginawa yun ng Diyos para maunawaan mo na ganun talaga siya, punong-puno ng pagmamahal sa atin na mga hindi karapat-dapat at hindi katanggap-tanggap. Now, kung hindi pala natin pwedeng pagtrabahuan para makamit ang biyaya ng Diyos na kaligtasan, ano yung ating gagawin? Sabi, verse 8, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Again, inulit-ulit, sa biyaya kayo'y naligtas. Sabi ni Pablo sa kausap niya, na sila ay naligtas. Past tense, hindi sinabi na maliligtas pa lang sila, kundi sinabi na sila ay naligtas na dahil sa biyaya ng Diyos. Pero ano naging batayan? Sabi, sa pamamagitan ng pananampalataya. Wow! Hindi sinabi sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng utos. Hindi sinabi sa pamamagitan ng pag-anib sa isang relihiyon. Hindi sinabi sa pamamagitan ng mabuting gawa, kundi ang sabi ay sa pamamagitan ng pananampalataya at ito ay pananampalataya sa Panginoong Hesus. Kaya sabi, ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Ang ibig sabihin, ang kaligtasan ay hindi sa pagtitiwala natin sa ating mga ginagawa, kundi ito ay kaloob. Ito ay regalo. Ang kaligtasan ay gift. Kuya Mike, kung kaligtasan ay kaloob ng Diyos, hindi na ba mahalaga ang pagsunod at mabubuting gawa? Mahalaga ang pagsunod, kaibigan. Ngunit kailangan tama ang pagkakasunod-sunod. Hindi tayo gumagawa ng mabuti upang bilhin natin yung kaligtasan, kundi mauuna muna yung kaligtasan bago tayo makagawa ng totoong mabubuti sa paningin ng Diyos. Mabuting gawa ay byproduct ng kaligtasan at hindi ito ang dahilan. Isipin ninyo, ang isang napakalaking utang na hindi ninyo kayang bayaran. Kahit pagsamahin ninyo ang lahat ng inyong ari-arian at buwanang kita, hindi ito magiging sapat. Ngunit isang araw, may dumating na may kakayahang bayaran ng yung buong halaga ng utang mo. Nang tignan ninyo yung account nyo, grabe, may nakasulat na paid in full. Hindi nangangahulugang walang nagbayad. Meron talagang nagbayad. Kaya lang, hindi ikaw yung nagbayad. Alalahanin mo na kapag sinubukan nating idagdag ang ating kabutihan
bilang pangalawang pambayad para nating sinasabing hindi sapat ang ginawa ng Panginoong Yesus. Para mo ding sinasabi dun sa nagbayad ng utang mo, hindi pa sapat yan. Paid in full, hindi pa. Dadagdagan ko yan. Buwan-buwan magdedeposito ako dyan. No, kaibigan, ang lahat ng kailangan mo para sa ikaliligtas mo, ginawa na ng Panginoong Hesus. Alam mo, nung nasa krus ang Panginoong Hesus, malapit na siyang mamatay, sabi niya, it is finished. Tapos na. Nabayaran ko na lahat ng kasalanan ng mga tao. Hindi niya sinabing, sinimulan ko na, kayo na yung tumapos. No. Tapos na yung gawain na kailangan para maligtas ka. Hindi mo na yung kailangan dagdagan para mas masiguro mo yung kaligtasan mo. Kundi ang kailangan mo ay manampalataya ka sa Panginoong Yesus na nagbayad ng kompleto ng lahat ng iyong kasalanan. Sabi sa Romans 11:6, ngunit kung ito'y sa pamamagitan ng biyaya, ito hindi na batay sa mga gawa. Kung hindi, ang biyaya ay hindi biyaya. Ang sabi dito ay, kapag dinagdagan mo pa ang mabuting gawa para ka maligtas, ay hindi na yun biyaya. Ang biyaya ay para sa mga undeserving at hindi sa mga nagpipilit na maging deserving. Kaya kaibigan, stop trying to earn what God gives by grace. Kuya Mike, ibig ba sabihin nito na maaari nating tanggapin ang biyaya at tapos patuloy na mamuhay sa kasalanan? Kasi ligtas naman na tayo eh. Hindi. Bakit? Kasi ang biyaya nagliligtas ay biyaya ring nagbabago. Ngunit hindi ang pagbabago natin ang nagiging dahilan upang iligtas tayo ng Diyos. Ang pagliligtas ng Diyos ang nagiging dahilan kung bakit nagsisimula na tayong magbago. Kasi ligtas na tayo eh. Ang dahilan kung bakit nagagawa kong maglingkod sa Diyos ay hindi dahil sa aking sarili na kalakasan, kundi dahil niligtas na ako ng Diyos. Binigyan niya ako ng banal na spirito na nananahan sa akin at tumutulong upang ako ay lumago at tuparin ang purpose ng Diyos sa buhay ko. Parang isang anak na tumanggap ng regalo sa kanyang kaarawan. Masayang binigay yun ng kanyang tatay. Ngunit kumuha yung bata ng ilang barya. Sabi niya, tatay, babayaran ko po ito para masabi kong pinaghirapan ko. Ano kaya mararamdaman ng tatay? Hindi niya hinihinging bayaran ng anak yung regalo. Nais niya lang tanggapin ito ng kanyang anak nang may pasasalamat. Maaari niya sabihin, anak, hindi mo kailangan bayaran ito. Binigay ko ito dahil mahal kita. Ganito rin minsan ang ginagawa natin sa Diyos. Sinasabi natin, Lord, babayaran ko po ang kapatawaran ninyo. A-attend ako palagi sa church. Magbibigay ako, maglilingkod ako, iiwas ako sa bisyo, patutunayan ko, karapat-dapat ako. Kaibigan, mabuti ang pagdalo, pagbibigay, paglilingkod at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit hindi natin ginagamit ang mga iyon upang bayaran ang Diyos. Binigay niya yung kaligtasan sa atin dahil mahal niya tayo. Sumusunod tayo dahil minahal niya tayo at binayaran na ng Panginoong Yesus ang ating kasalanan. Sumusunod tayo dahil mahal natin siya kasi siya yung unang nagmahal sa atin. Makikita natin ito sa dalawang kriminal sa krus. Yung isa, kinukutya yung Panginoong Yesus. Pero yung isa, na-realize niya, makasalanan siya at karapat dapat parusahan. At alam niya, hindi sapat ang parusa niyang kamatayan para makapunta sa kaharian ng Diyos. Hindi yun makakapagbayad ng kasalanan niya. Hindi yun makakapag-alis ng dumi niya. Kundi, nagtiwala siya na ang Panginoong Yesus lang ang hari at may kakayahang magsama sa kanya sa paraiso. Kaya sabi niya, Luke 23:42-43, sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At sumagot siya, katotohanang sinasabi ko sa iyo ngayon, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Kaibigan, ano ang may offer ng kriminal na ito? Hindi na siya makakababa sa krus upang gumawa ng charity work. Hindi na siya makakapagpabaptize. Hindi na siya makakapag-volunteer sa church. Hindi na niya kayang bumuo ng magandang record. Wala siyang kakayahang bayaran yung kanyang kasalanan. Ngunit, may ginawa siyang mahalaga na dapat nating maunawaan. Inamin niya makatarungan ng kanyang parusa. Kinilala niyang walang kasalanan ng Panginoong Yesus. Naniwala siyang si Lord ay hari at meron siyang kaharian. Inilagay niya yung kanyang pag-asa sa Panginoong Yesus. Sabi niya, alalahanin mo ako. Kaya kaibigan, stop trying to earn what God gives by grace. Kaya tingnan mo, sabi ng Panginoong Yesus sa kanya, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Hindi sinabi ng Panginoong Yesus,
teka, gawin mo muna to. Gawin mo muna yan. Hindi. Kasi ang kaligtasan ay by grace. Sa pamamagitan ng iyong pananampalataya, ikaw ay ililigtas ng Diyos. Bakit? Kasi siya ay mabuti, siya ay mapagmahal, siya ay gracious. Kaya kaibigan, stop trying to earn what God gives by grace kasi hindi mo kaya. Sa halip, magtiwala ka sa Panginoong Hesus para sa iyong kaligtasan. So, ano-anong bagay ba kailangan natin malaman upang maranasan natin ang kaligtasan at maging matuwid sa harap ng Diyos? Una, stop comparing yourself with other people. Pangalawa, stop trying to earn what God gives by grace. At pangatlo, trust Jesus and begin the life He prepared for you. Kanina, ang maling pananaw na tinuwid sa atin ng Diyos ay gagawa ako ng mabuti upang iligtas ako ng Diyos. Pero, nakita natin na mali ito. Ngayon naman na itutuwid ng Diyos ang isa pang maling kaisipan. Dahil sa pamamagitan naman pala ng biyaya ng Diyos, kaya ako naligtas, ay hindi na mahalaga kung paano ako mamumuhay. Naku, mali pa rin, kaibigan. Tandaan mo ito. Hindi tayo iniligtas ng mabuting gawa. Ngunit ang taong tunay na iniligtas ay hindi mananatiling katulad ng dati. Kaya ito yung point 3 natin. Trust Jesus and begin the life He prepared for you. Sabi sa Ephesians 2:10, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa ng mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Pansinin niyo kung paano nagsimula ang talata. Hindi sinabing tayo ang gumawa sa ating sarili. Sabi, tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus. Ang salitang ginamit sa Greek ay poema o isang masterpiece mula sa isang patay na makasalanan, madumi, ginawa tayong masterpiece ng Diyos nung tayo ay nanampalataya sa Panginoong Hesus. Ang ibig sabihin, hindi lang tayo pinatawad sa ating kasalanan, kundi tayo ay binago din para saan? Para sa mabubuting gawa. Ang ibig sabihin, ang taong nakatanggap ng kaligtasan ay nagkaroon din ng transformation. Kaya hindi totoo yung nasabihin natin na gagawin ko na lang pala lahat ng gusto kong gawin kasi ang salvation naman ay by God's grace sa pamamagitan ng pananampalataya ko sa Panginoong Hesus. No. Kapag niligtas ka ng Diyos, sigurado may pagbabago. Bakit? Kasi yun ang purpose. Ipinanganak kang muli, bagong nilalang ka na para saan daw? Para sa mabubuting gawa. Ang ibig sabihin, hindi ka gumagawa ng mabuti para maligtas, kundi gumagawa ka ng mabuti kasi niligtas ka na at binago ng Diyos at yun ang purpose mo. Binago ka ng Diyos para magkaroon ng bagong pamumuhay. Kaya nga suriin mo ang iyong buhay. Kung meron na bang bunga, kung meron na bang pagbabago, kasi baka mamaya hindi ka totoong nanampalataya sa Panginoong Hesus at hindi ka pa pinapanganak na muli. Kaibigan, tandaan mo ito. God has a plan for every believer. Ang mabuting gawa na pinapagawa ng Diyos sa iyo ay hindi tsamba lang, kundi ito ay planado. Tingnan mo, sabi, mabubuting gawa ng mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Kaibigan, hindi ka aksidente. Pinlano na ng Diyos ang purpose na lalakaran mo. At ang sentro ng buhay mo na ngayon na bago ay sino na? Ang sabi sa talata ay ang Panginoong Hesus. Tingnan mo, sabi, nilalang kay Kristo Jesus. Hindi ka nilalang para sa mga ambisyon mo. Hindi ka nilalang para sa mga gusto mong patunayan para sa sarili mo. Kundi nilalang ka para sa Panginoong Hesus. Sa pamamagitan niya, kaya ka naligtas at sa pamamagitan niya, kaya ka din dapat na mabuhay ngayon na bago na. Sabi sa 2 Corinthians 5:17, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. Kaibigan, kung inilagay mo na ang iyong pananampalataya sa Panginoong Hesus, ikaw ay bagong nilalang na. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Ang ibig sabihin, kung dati ay baliwala sa iyo ang Diyos, ngayon ay meron ka ng bagong desire na makilala at masunod ng Diyos. Yung pagiging alipin mo ng kasalanan ay lumipas na. Ibig sabihin, may choice ka na ngayon na pwedeng hindi na siya ang paghariin mo sa puso mo. Kaya nga, mauuna ang salvation, kaibigan, bago ka makagawa ng totoong mabuting gawa na nakakalugod sa Diyos kasi binago ka na. Hindi ibig sabihin na hindi na tayo magkakasala o magkakamali, kundi may bago na tayong identity.
bagong Panginoon. Hindi na natin Panginoon yung sarili natin. At meron na tayong bagong direksyon ng ating buhay. Maaring madapa pa rin ang tunay na mananampalataya. Maaring magalit, matakot, matukso, o gumawa ng maling desisyon. Ngunit hindi na siya mapapanatag sa kasalanan. Kapag kinakausap siya ng Diyos, nagsisisi siya. Inaamin niya ang kasalanan, tumatanggap ng kapatawaran, at bumabalik sa daang inihanda ng Diyos. Bakit? Kasi ito yung inihanda ng Diyos na lakaran natin balang araw kapag nakatanggap na tayo ng kaligtasan at pagbabago dahil nakipag-isa na tayo sa Panginoong Yesus. At kapag nakipag-isa na tayo sa Panginoong Yesus, hindi na tayo ang mabubuhay para sa sarili. Tingnan mo si Pablo, sabi niya, Galatians 2:20, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Kaibigan, nakikita ba sa buhay mo na hindi ikaw ang nabubuhay para sa sarili mo, kundi si Kristo na? Kapag patuloy ka pa ding tumatanggi sa pinapagawa ng Diyos sa iyo, hindi ko kaya, baka mapahiya ako, baka i-reject ako, baka mapahamak ako, hindi pa ako ready, saka na lang. Kaibigan, ayoko maging judgmental, pero baka mamaya hindi ka totoong nanampalataya. Kasi kung totoong nanampalataya ka, kung totoong ipinanganak kang muli, magkakaroon ng mabubuting gawa sa iyong buhay. Kaya sinabi sa James 2:17-18, gayon din naman ang pananampalataya na walang gawa ay patay sa kanyang sarili. Oo, sasabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang hiwalay sa mga gawa at ako sa pamamagitan ng aking mga gawa ay ipakita sa iyo ang aking pananampalataya. Ano ang tawag sa pananampalataya na walang gawa? Patay o dead faith. Nasa ulo lang, wala sa puso. Kaya walang bunga, walang gawa. Kuya Mike, kala ko ba ang kaligtasan dahil lamang sa pananampalataya sa Panginoong Yesus? Pero bakit sabi dito ay kailangan ng gawa? Hindi, kaibigan. Hindi sinabi ni James na manampalataya ka plus dagdagan mo ng mga gawa. No. Ang sinasabi niya, kung totoo ang iyong pananampalataya ay magbubunga yan ng gawa. Hindi mo pwedeng sabihin na nanampalataya ka pero walang bunga sa iyong sarili. Kasi maraming tao sinasabi nila, nanampalataya na ako sa Panginoong Yesus. Pero yung buhay niya ay hindi nagpapakita na tinutupad na niya ang mga mabuting gawa na pinlano ng Diyos sa kanyang buhay. Palagi pa rin may katuwiran, palaging takot, palaging may dahilan para hindi sumunod, palaging nag-aalinlangan. Ako kaibigan, hindi yan ang pananampalataya kasi ang tunay na pananampalataya ay nagbubunga ng pagkilos at paghakbang. Sabi ni Jameson Fawcett Brown, works do not justify, but the justified man works. Hindi tayo ginagawang matuwid ng ating gawa, ngunit ang taong itinuring na matuwid dahil kay Kristo ay magsisimulang gumawa bilang bunga ng bagong buhay. Anong itsura nito sa tahanan? Maring dati kapag nag-aaway kayong mag-asawa, ang goal mo ay manalo. Ngayon natututo kang makinig, umaamin at humihingi ng tawad. Maring dati sinisigawan mo anak mo kapag nagkakamali. Ngayon, tinutuwid mo siya ng may katotohanan at may pagmamahal. Sa relasyon mo sa Diyos, dati wala kang time. Ngayon, paggising mo sa umaga, siya na yung nais mong kausapin sa pamamagitan ng pagbabasa mo ng kanyang salita. Sa trabaho, maring dati handa kang magsinungaling para lang kumita. Ngayon, pinipili mong magsabi ng totoo kahit may kapalit sa business. Binabayaran mo ng tama ang empleyado at tinutupad yung ipinangako mo sa customer. Sa discipleship group, maring dati attendance at recognition lang inaantay mo. Ngayon, natututo ka ng mahalin ng isang tao kahit mabagal ang kanyang paglago. Sa ministry, hindi ka na naglilingkod upang mapansin. Naglilingkod ka dahil mahal mo si Lord at ang mga taong pinagkatiwala niya sa iyo. Sabi ni Alexander McLaren, we are to work downwards from salvation because we have it, not that we may get it. Gumagawa tayo mula sa kaligtasang tinanggap na at hindi upang makuha ang kaligtasan. Kaibigan, trust Jesus and begin the life He prepared for you. Kaibigan, mabuhay ka bilang anak ng Diyos at tuparin mo ang purpose niya sa iyong buhay. Matagal na niya itong pinlano para sa iyo bago ka pa niya niligtas at binago. Kaya lang marahil, kaibigan, narealize mo, parang hindi pa ako nakipag-isa sa Panginoong Yesus.
Ang mga desires at priorities ko ay nakapokus pa din sa sarili kong buhay. Walang pagbabago, patay na pananampalataya lang. Kaibigan, pwede na magsimula ang pagbabago sa iyo ngayon. Ipahayag mo ang pananampalataya mo sa Panginoong Hesus at tanggapin mo ang biyaya niyang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng panalangin. Kahit nasan ka, sabihin mo ito sa Kanya. Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako ay makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga'y binubuksan ko na ang aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Tulungan mo po ako na lumago din sa aking pagmamahal sa iyo. Amen. Kaibigan, kung idinalangin mo yan ng may pananampalataya sa Panginoong Hesus, ikaw ay nilinis at nilalang na bago ngayon. Wala na ang dati. Kung tinanggap mo si Jesus sa iyong puso, comment, accept para maipag-pray namin ang iyong spiritual growth. Kung na-bless ka, please subscribe at i-share ito sa mga nangangailangan ng pag-asa. Para naman sa gustong mas makilala pa ang Diyos, comment, join para makasali sa ating mission group. Salamat sa ating mga supporters. Kung nais mong maging financial partner sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, nasa description ang giving link o mag-comment ka lang ng partner at isisend namin ito sa iyo. Ikaw ay pwede nang mamuhay ng bago para sa Panginoong Hesus. Paano? Una, stop comparing yourself with other people. Pangalawa, stop trying to earn what God gives by grace. At pangatlo, trust Jesus and begin the life He prepared for you. At kapag ginagawa mo ito, ay maipapasa mo ito sa mga taong dinadala ng Diyos sa iyong buhay. God bless.